Perwisyo naman para sa mga magsasaka ang baha sa bayan ng Mabitak sa Laguna. Kung kailan kasi panahon na ng ani, saka naman nalubog sa tubig ang kanilang mga palayan. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, makalipas ang 2 araw mula nang magkaroon ng dilubyo dito na rumagasa sa Mabitak sa Laguna, ay back to normal na muna ang sitwasyon ng mga estudyante ng high school. Samantalang ang elementary at kinder naman ay wala pa ring pasok. Bagamat may kaunting ambon pa rin tayong nararanasan, mataas pa rin ang level ng tubig sa Mabitak River. Pero hindi na ito apaw sa ngayon. Bukod sa ilang mga barangay na baha pa rin, malaking bahagi ng Mabitak na kung saan ay hindi pa humuhupa ang tubig ay ang mga palayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, kung kailan daw naman naghahanda na ang mga magsasaka para sa anihan sa darating na Setyembre, ay saka naman daw sinasalanta ng pagbabaha ang kanilang bayan. Lumubog siya. Lumubog ngayon. Ay hindi ko pa nakakakot dahil malapad tubig. Tunaw nang abutin ako yung mga bago kong patanim, mga 2 linggo. Ganun. Paliwanag niyo po sa amin ano ibig sabihin ng tunaw. Natutunaw siya na mamatay ang palay. Na bubulok ang puno ng palay. Ganun. Samantala, Pia, sa pulong ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense kahapon ay naimungkahi na pag-aralan kung ano ang gagawin sa Ilog Mabitak para maging sapat yung kapasidad nito sa malakas na buhos ng ulan. Bukod sa makipot ay naging mababaw na raw ang ilog sa paglipas ng panahon. Pia? Cedric, gano'ng kalaking kawalan sa mga magsasaka ito? May datos ba tayo o tansya kung magkano ang nawala sa kanila dahil hindi na sila makapag-ani ngayon? Tama, Pia, yun yung sinusubukan pa nating alamin ngayon sa lokal na pamahalaan na currently ay nagagawa sila o nagsasagawa sila ng assessment kung gaano kalaki yung naging damage ka nung pagbabaha nung Monday. Pero to give us an idea, itong nakausap natin kanina na magsasaka, sabi niya ay mahigit kalahati raw nung 7 hektarya niya ang hindi pa niya nadadalaw ngayon dahil nakalubog pa rin sa hanggang bewang na baha hanggang sa ngayon, Pia. At Cedric, hindi rin natin alam kung gaano katagal mananatiling lubog sa baha yung mga palayang ito. Pero oras ba na humupa ang baha, pwede na silang magtanim ulit o gaano katagal ang kailangan nilang hintayin? Actually, ito nga, Pia, yung stage kung kailan nagre-ready na sila para sa pag-harvest. Darating sa mga first week daw na September, sila usually nag-harvest twice a year kung kailan sila mag-harvest ng kanilang palayan. At very sad na, very unfortunate daw na situation nila dito is kung kailan magdarating nga yung pag-harvest tsaka naman daw nagkakabaha. Ito mga June, July, August hanggang September. At usually daw talaga malimit taon-taon na nangyayari sa kanila yung ganitong sitwasyon, Pia. Alright, so mukhang wala na bang maisasalba dyan, Cedric? I'm sorry, Pia? Mukhang wala na bang maisasalba yung mga magsasaka? Meron pa naman daw, sabi ni Pia nung nakausap natin kanina, ang sa case nung isang case study natin kanina, dun sa 1 hectare na, per 1 hectare na kanyang, bawat 1 hektarya na kanyang inaani, nakakakuha daw siya ng mga 80 kaban kapag maganda yung ani. Pero ang ina-expect niya daw pagdating ng September, baka swerte na kung makaka-40 siya o kalahati nung kanyang inaani, Pia. Alright, Cedric, maraming salamat sa iyo. Cedric Castillo, nag-uulat live mula sa Mabitak, Laguna.